Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano sa segment na itanong mo kay Soriano. Magandang hapon po muli mga minamahal na taga-subaybay. Aming kinaaniban dito po sa unang Tesalonica 2:14. Ganito ang nakasulat. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Ayon. For ye brethren became followers of the churches of God in Christ Jesus which are in Judea. Kung ang sabi sa Ingles. Sabi naman sa Kastila, porque vosotros hermanos habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ano? For ye brethren became followers of the churches of God which in Judea are in Christ. At sa iba't ibang salin ng Biblia, gano'n na nakasulat. Iglesia de Dios en Cristo Jesús, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesús, Church of God in Christ Jesus, written in the book of the 1 Thessalonians, chapter 2, verse 14. Kaya napakahangal, napakalito ang isip, napakadilim ang utak ng mangangaral na magsabing ginagaya namin yung kanilang pangalan. Dahil ang ginagamit namin, yung nasa Biblia, at hindi sila yon. Lagi kong sinasabi, we are affiliates of the church in the Bible. Umanib kami doon sa iglesia ang nasa Biblia, yun ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala pang Pilipino ngayon na buhay nung isulat ni Pablo yon. Ha? Maaaring nung araw na isulat ito ni Pablo, kahit yung lelong ng mga Pilipino ngayon, hindi pa rin buhay. Because this was written almost 2,000 years ago. Kaya yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, yun ang pinangangaral namin. Nagkakamali yung pangalan daw nila ating ginagamit, Kut, sa Pampanga. Meron po akong narinig na mangangaral na nagsasabi na wala na raw pong sugo ng Diyos ngayon. Ang kahuli-hulihan daw sugo ay ang ating Panginoong Hesus. Narinig ko po sa inyo nang sabihin ninyo sa radyo, mayroon nang magsasampung taon ngayon na kayo'y humbly nagsabing kayo ay sugong tagabasa o bumabasa. Ano po ang masasabi ninyo ukol dito sa narinig ko na nagsasabing wala na raw pong sugo ng Diyos ngayon? Gumagalang, Victoria. Alam mo kapatid na Victoria, sana'y maging victorious ka sa pakikinig ng ang dating daan, Alam mo kasi maraming ang mga tao ngayon na nangangaral na ng sala-salimuot na aral dahil may nagsasabi, siya raw ay sugo. Meron nagsasabi, siya raw man of God. May nagsasabi, siya raw ay propeta. May nagsasabi, anya-kanyang agawan yan Ngayon, ako naman nagsasabi na yung salitang sugo, simple lang ang kahulugan nun sa Biblia. Yung sugo, inutusan. Utusan. Hindi majesty, hindi kabunyian, hindi most reverend. Yung sugo, utusan. Sa isang kolokyal na salita, alila yon. Yung sinugo ng Diyos, utusan yon, alipin yon, kagaya ng mga apostol. Pakinggan nyo sa isang talata ng 2 Korinto, sa Kapitulo 4 at versikulo 5. Ganito ang ating mababasa sa banal na aklat. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Ano po ang kalagayan ng mangangaral? Alipin. Kami ay alipin, hindi majesty, hindi kabunyian, hindi most reverend, hindi Panginoon ng miyembro ang mangangaral, kundi ang mangangaral, kami ang wika ni Pablo, mangangaral ng Diyos, kami inyong alipin dahil kay Kristo. We are your servants because of Christ. Mga alila ang mangangaral. Kaya kung halimbawa, sinabi ko, ako'y sugong bumabasa, inutusan ako ng Diyos bumase. Ngayon, meron daw nagsasabi, wala na raw sugo ngayon.
Dahil daw, si Kristo raw ang kahuli-hulihang sugo. Yun ho, malaking kasinungalingan yan, mga kababayan. Bakit? Hindi ho totoo na si Kristo na ang kahuli-hulihang sugo ngayon. Ngayong panahon na to, wala nang ibang sugo. Bakit po? Pakinggan nyo at babasa tayo sa gawa ng mga apostol, 26:17, ganito ang ating matutunghayan sa talatang ito, mga kababayan. Naililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita. Ayan. Ito ho ay pangungusap ni Kristo mismo kay San Pablo. Ano? Itong pangungusap na ito'y nangyari makatapos na umakyat si Kristo sa langit. Ano? Nang ang Panginoong Kristo'y magpakipag-usap kay San Pablo, ito'y later na, hindi siya kasabay ng 12 apostol. At si Kristo nakapanhik na sa langit bago nangyari yan. Ang sabi rito ni Kristo kay Pablo, ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Sinong nahuli? Si Pablo o si Kristo? Si Pablo po huli. Huli si Pablo kaysa kay Kristo. Kung si Kristo ang huling sugo, lalabas hindi na totoong sugo si Pablo. Hindi ba, kapatid na Mel? Ganun nga po lalabas yun. Ay, dahil this is sometime after the ascension of Jesus Christ. Isinugo si Apostol San Pablo. Ang sabi ngayon, kay Apostol Pablo, ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na kung kanino'y sinusugo kita. Sa makatwid, sugo pala ng Diyos si Apostol Pablo, dahil sinugo siya ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, nung si San Pablo naman ay mamamatay na, mawawala na siya bilang tagapangasiwa ng iglesia sa mga hintil, sino naman ang makakapalit niyang sugo rin? Pakinggan nyo sa Filipos, ganito naman ang ating mababasa. At pag sinabi mo namang hindi sugo ito, madilim ang utak ng magsabing hindi sugo ito, no? Ikalawang, sa Filipos 2:19. Pakinggan nyo. Datapwat, inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan. Kita nyo? Ang sabi ng apostol na si Pablo, inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo. Nung malapit na siyang mawala sa mundo at mamamatay na siya, sabi niya, ang pag-asa ko sa Panginoong Hesus, susuguin niyang madali sa inyo si Timoteo. Sa makatid, si Timoteo, sugo rin ng Diyos. Ha? Kung si Kristo huling sugo, lalabas, mali na ito. Hindi na sugo si Timoteo. Hindi na rin sugo si Pablo. Because Paul came later, after the ascension of Jesus Christ. And much more with Timothy, because the ministry of Timothy is later than the ministry of Saint Paul. Kaya, hindi po totoo yung paniniwalang si Kristo ang huling-huli ng sugot, wala nang sugo ngayon. Na pagkatapos ni Kristo, sapagkat pagkatapos ni Kristo, dumating si Pablo na sugo. Pakinggan niyo ang sabi ni Pablo nung siya'y nasa pangangaral na. Sa Colosas 1:24 hanggang 25. Ganito ating mababasa sa kasulatan. Ngayon, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. At aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Ministro ng Diyos si Pablo, no? Opo. Sugo ba ng Diyos o hindi? Sugo po siya. Sugo kasi sabi ni Pablo, pinupunan ko ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo. Tapos na nga yung panahon ni Kristo, kaya ito ngayon siya. Pinupunan ko ang kakulangan ng hirap ni Kristo. Na ako ang wika'y ginawang ministro ayon sa pamamahala ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Ang wika niya sa mga hintil na taga-Kolosa. Kaya po, it is undeniably, unshakably true that there are men sent of God after the time of Jesus Christ. Merong mga sugong isinugo ang Diyos after Jesus Christ. Ngayon, sa ating panahon, meron pa ba sugo ng Diyos ngayon? Pakinggan nyo, ito lang ang diferensya, pinag-aagawan lang yung pagkasugo, pero talagang may sugo Pakinggan nyo sa unang Juan 4:1. Ganito ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu
kung sila'y sa Diyos. Meron ba sa Diyos? Meron ho. Sa gitna ng maraming mga espiritu, meron sa Diyos. Kaya ang utos, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayun. Sa dami-dami nung maraming bulaang propeta, susubo ka, meron sa Diyos doon. Eh, paano mo makikilala yung sa Diyos? Pakinggan nyo sa kay Juan uri. Sa 7:17 hanggang 18 ni Juan, ganito naman ang ating mababasa, mga kababayan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Teka muna, yung ba salitang kung sino man tao, kasama ba tayo ron? Kasama po tayo. Wala naman sinabi rito kung ang sino man tao, pera lang ang Pilipino. Oo. Kundi sabi rito, kung ang sino man tao, kasama ang Pilipinas doon, ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya, tinan nyo ang mga TV screens ninyo, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian, yaong sa kanya'y nagsugo. Kahit sinong tao, pwede riyan, ha? Ang humahanap ng kaluwalhatian, yaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Sa makatwid, may sugo pa rin ng Diyos sa lahat ng panahon na mayroon taong gustong gumawa ng kalooban ng Diyos. Sa lahat ng panahon hanggang hindi pa naguhukom, mayroon tao gustong gumawa ng kalooban ng Diyos, magsusugo ang Diyos para doon sa mga taong gustong gumawa ng kalooban ng Diyos. Ulit-ulitin nyo ang talata sa inyong tahanan. Juan 7:17, 18, yan po nakasulat. Ang sabi ng talata, kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo. Ang gayon ay totoo. Sa kanya'y walang kalikuan. Kaya po may sugo sa lahat ng panahon na maaaring ang tao'y gumawa ng kalooban ng Diyos. May sugo sa panahon gusto ng taong gumawa ng kalooban ng Diyos at kahit sino pwedeng suguin ng Diyos na tao nakakasangkapanin niya. Di ba kapatid na hindi pinag-uusapan kung ikaw nag-aral o hindi. Sapagkat yung mga sugong apostol, karamihan doon, di nag-aral. Hindi naman pinag-uusapan kung mayaman ka o ahente ka ng rentas internas. Ano kapatid na? Hindi naman pinag-uusapan kung ikaw presidente o sundalo, kahit ano pa. Basta ang usapan lang dyan, hindi naman milagro rin ang usapan. Hindi milagro. Ang sabi sa Biblia, makikilala ang turo. 7:17, 18 ng Juan. Hindi makikilala ang milagro. Ang turo ang kikilalanin mo. Yung iba ngayon kung magpakilala, ang palatandaan daw sila sugo, yung milagro. Lahat kayo may milagro. Paano yan? Lahat sila sugo. Lahat sila lalabas sugo. Sugo ng demonyo. Dahil ang sabi ng pasyon, nakatatapos lang basahin itong mahal na araw, ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo, ano pat magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Sino naghahari sa mundo? Yung mga nagmimilagro. Sino yung mga nagmimilagro? Ayon sa pasyon, tinutulungan ng demonyo. Ayon sa Biblia, ganun din. Tinutulungan ng demonyo. Pakinggan nyo sa Apokalipsis. Kaya nga nakakaloko ng marai ang mga milagroso na yan dahil may katulong na demonyo yan Sa 13:13 ng Apokalipsis, huwag nyo kakalimutan ng talata. 13:13, Biyernes, Pompiang. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Tuloy. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Kita nyo, nadadaya niya sa kanyang mga milagro.
yung mga nananahan sa lupa. Kaya ngayon, katakot-takot ang nadadaya bika-bika lang nagmimilagro ngayon Lahat sila milagro kung ang batayan na yung pagmimilagro, lalabas lahat ng nagmimilagro, tama. Hindi naman sila pare-parehong tama dahil nag-aaway-away din silang mga nagmimilagro, di ba? Nagmimilagro si ganon, nagmimilagro si ganire, yung isa, Miracle Crusade na nga yung kanya Yung isa naman Jesus Christ naman ang nagmimilagro raw, the name above every name. Nagtataka naman kung sinong Kristo yun. Dahil yung Kristo ng Biblia hindi humingi ng ikapo. Yun naman Kristo niya matakaw sa ikapo. Hindi ba, kapatid na Mel? Sing magsasalita, ikapo ang sinasabi. Ikapo, 10%. Kung meron pang seed faith, saan mo nakakita yun? Meron ba si Kristo seed faith? Wala niyan sa Biblia Wala si Kristo noon. Ngayon, kung duda yung mga pakiusap ko sa inyo, galit kayo, yung mga miyembro, galit sa akin, tinatawagan kami rito Papasabugin daw kami Ganito. Huwag kayo magalit sa akin. Mahirap magtapat ng totoo, kala nyo. Nanganganib ka. Ngayon, para maintindihan nyo kung talagang totoo sinasabi ko, hindi, kumbinsihin nyo yung puno nyo na mag-offer ng isang formal na hamon at mag-usap sa telebisyon, mag-usap, pag-usapan kung talagang yung Kristo ng Biblia may kinuhang seed faith. May kinuhang ikapo. Pag-usapan, patutunayan kung wala. O di pag napatunayan ko, di naligtas yung pera nyo sa mga dambuhalang mandarambong na pastor. Di ba? Kung hindi ko naman mapatunayan, di napahiya ako. Di ba gano'n kapatid na Huwag kayong magalit sa akin. Humanap kayo ng katwiran. Maging makatwiran tayo, mga mamayang Pilipino. Huwag kayong bulag na tagasunod. Sapagkat ang bulag na umaakay, bulag din ang inaakay. Kapwa sila mahulog sa hukay. Para huwag kang bulag, makinig ka sa iba. Kayo, naniniwala kayo doon sa pastor niyo, huwag kayo makikinig kay Soriano, magiging demon possessed kayo. Alam mo, yung mga demon possessed, pag nakinig dito, nawawala yung demon. Nawawala. Pero sabihin mo, nakinig dito, magiging demon possessed. Ang mga demon possessed, yung mga nanginginig. Yung mga nanginginig. Yun ang mga demonyo, nanginginig yun Panoorin niyo yung mga iglesyang nanginginig. Yun ang mga demon possessed. Pakinggan niyo. Sa isang talata ni Santiago, yung kikinig-kinig dyan, yun ang mga demon possessed. Pakinggan niyo sa Santiago, Dito sa amin, walang nanginginig dito. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Kita mo, yung mga nanginginig, yung mga sa demonyo. Sasabihin mo ngayon, demon possessed yung nanonood sa dating daan. Yung sa yung miyembro nagkikinigan, umakanta lang ang choir, nanginginig pa. Yun ang mga demon possessed. Yun ang mga demon possessed. Kaya, masasabi ko, hindi po totoo, mga kababayan, yung sasabihin wala nang sugo ng Diyos ngayon, at ang batayan para sugo milagro, hindi ho Dahil ipinagpauna ni Kristo, talagang maraming gagamit niyang milagro para manloko. Pakinggan nyo. Sa Mateo 24:24, ganito nakasulat sa kasulatan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Anong papakita? Mga kababalaghan ho. At saka? Mga dakilang tanda. Dakilang tanda. Great miracles. Great signs. Because this world will be filled with bulaang Kristo. Sa dami ngayon Sa dahil, punong-puno ng bulaang Kristo mundo ngayon. Maraming magsisilita mga bulaang Kristo. Ano ba yung bulaang Kristo sa Ingles? False Christ. Mga bulaang Kristo na magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hiram. Kita nyo? Kaya yung mga nagpapakita ng kababalaghan na yan, magliligaw yan ayon kay Kristo. Yung Kristong totoo sa Biblia, di ba kapatid na Mel? Pakiulit mo nga ang talata. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirap. Kaya kuwi daw kayo dyan sa mga
Puwi daw kayo dyan, mga kababayan, sa mga milagro. Yan ang ipinagpauna ni Kristong kasangkapang gagamitin ng mga mandarayang mangangaral para magligaw, magpapakita ng mga milagro. Itong sukabar at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo. May demonyo ba ron? Ang pangalay, Antikristo. Ayun. Yung kampo ng mga demonyo na ang pangalay, Antikristo. Anong gagawin? Magmimilagro. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Siyempre, kampo ng demonyo, sino tutulong? Ang demonyo. Ang demonyo rin. Kaya yung mga milagro na yan, daw kayo dyan. Ha? Panginginigin ka, itutumba ka. Ha? Patutumbahin ka. Nagtataka naman ako, pag walang sasalo, hindi naman tutumba. Yun, ang mga sikreto niyan. Kaya alam nyo, madali lang naman magpilay-pilayan eh. Ha? Pagkatapos kunyari pagka ikaw pilay pagka ikaw pinatungan ng kamay kunyari hindi ka napilay, ano? Meron kunyari patay na. 4 na oras na ikang patay. Binuhay pa ika ni Kasenyong. Ha? At tanong ko, paano mo nalaman patay? Doktor ka ba? Confirm ba ng doktor na patay na? Baka naghima-himatayan lang yun Pagkatapos umartit, pagkatapos para mabili yung, alam mo, merong mga mangaral para mabili lang yung kanilang iglesia Talagang lahat ng tricks gagawin. Mga negosyante yan Ikalawang Korintos 2:17. Pakinggan nyo ang sabi ni Apostol Pablo rito. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayun. Hindi kami gaya ng karamihan ng wika ni Pablo na kinakalakal ang salita ng Diyos. Meron mga mangaral, ginagawang kalakal yung relihiyon Yung salita ng Diyos. Kaya para mabili, marami silang miyembro, maraming pera, maraming ikapo, maraming love offering, talagang magmimilagro nga yung mga yan. Kahit na peking milagro. Sino naman na magsasabi na peke yung milagro? Wala. Bakit? Kasi yung ginamit na kasangkapan, may porsyento yun Ha? Halimbawa, ikaw yung nagpilay-pilayan. May porsyento ka ron. Ganun po ba yun? Oo, malaki porsyento. Nakausap ko ha? Yung bandang huli ka, Brother Soriano, hindi ko na maatim. Hindi ko na ikaw maatim kahit binibigyan ako ng pastor namin. Tuwing magpapatotoo ako, binibigyan ako. Hindi ko na ikaw maatim, naisip ko, ikaw kinakain ko. Hindi galing sa mabuti. Nakapakinig ako sa programa mo. Kaya ngayon, nandito siya sa atin. Pati nga yung nag-i-spiritistang nag-o-opera ng walang yung walang blade. Ngayon, nagtapat. Pinakita yung kanyang ginagawa nung araw. Talaga akala mo, tunay na sisip-sipi, may dugo. Yung pala, may baon na siyang dugo doon sa loob nakalagay sa plastic. Pagka sinipsip niya, pipigain niyang gano'n. Lalabas nga naman dugo. Tapos meron na rin siyang batong maliliit. Naku, ito ikaw ang nakuha. Lalagay doon. Tapos gaganunin, mimilagro yun. Wala naman lang ano-ano. Magkatotoo man. Totoo mang mangyari, talagang nasisipsip. Sabi ng pasyon at sabi ng Biblia, ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Dakang Makati, isang born again. Ano ang masasabi ni Brother Soriano sa pastor na dayuhan? Dahilan sa palaging pastor na Pilipino ang lagi niyang pinupuna. Paano ko naman pupunahin yung mga wala naman dito? At paano kung pupunahin Tagalog yung mga Amerikano? Hindi naman maintindihan Kaya ang pinupuna ko, yung kapwa ko Pilipino, kasi mga manloloko palagay mo yung Amerikano Ba't naman pati sila manloloko pa rin? Pilipino, kapwa Pilipino naman nila, lulukuhin nila. Yung mga Pilipinong pastor ngayon, pinagpupulot lang naman yung sinasabi. Pakinggan mo si Almeida. Pakinggan mo si Kibuloy. Pakinggan mo si Periol. Pakinggan mo silang lahat yung mga nagsasabing born again. Yung kanila sinasabi, pinagpupulot nila doon sa mga galing sa Amerika. Kay Swagart, kay Jim Baker. Yung mga nag-away-away na pastor doon sa Amerika at na-expose sa sex scandal. Yun ang pinulutan nila ng mga paniniwala nila. Paano pupunahin mo pa ba yun? Pag yun ang pinuna ko talaga ang dadaling ko rito yung mga dyaryo. Mga magazine na naka-feature yung mga pastor na yan, talaga napatunayang manluloko yung mga yan sa Amerika. Ayoko na nung hindi kailangan, dahil hindi makakasagot yun nasa Amerika yung mga yun
Itong mga narito sa Pilipinas, ang pinupuna ko para baka sakali magbago ng isip sila, no? Maliwanagan sila na itong kanilang pinagpepiestahan mga kababayan nilang Pilipino, nagpepiesta sila sa ikapoy, naghihirap yung mga kababayan, sila naman ay nagpepiesta at nagyayamanan, baka kapupuna ko, magkaroon sila ng konsensya, di ba, no? O edi malay mo, nagbago sila. Malay mo, umanib sa ating si Periol. Tatanggapin ko naman, di ba? Ginip ko na kayo po ay nasa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At si Apostol Periol ay nagtatawa sa inyo. Nangangahulugan po ba na kayo ay kulto? Huwag sana kayong magagalit. Hindi ako magagalit. Yulo yumagat. Masasabi ko sa'yo ganito. Kung totoo na napanaginip mo, ako'y nasa dagat-dagatang apoy na impyerno at nagtatawa naman si Periol, lalabas hindi tunay na apostol yan si Periol. Dahil walang apostol na nahihirapan na sa impyerno yung kapwa niya tao, ay nagtatawa pa siya. Kaya pakinggan niyo sa Biblia. Dito sa isang talata, mababasa natin ang pahayag dito sa isang talata ng Lucas, ay ganito ang ating mababasa. Ano bang talata? Oo, si Amang Abraham. 19 po. 16 at 19. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masaylang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Kita mo, nagtatawa ba si Lazaro diyan, kapatid na Mel? Hindi po. Hindi. Dahil ang sabi nung mayaman na nagdurusa dun sa init, Amang Abraham, kung pwede ka, papuntahin mo rito si Lazaro. Kung halimbawa, nakita niya si Lazaro, pinagtatawanan siya. Sasabihin niya ba kay Amang Abraham na papuntahin sa kanya si Lazaro? Nagtatawa pala si Lazaro? Ano po ang utos? Pag nakakita ka ng kapwa mo na naghihirap sa apoy, ang utos ba'y pagtawanan mo? Pakinggan niyo sa Judas, ganito ang ating mababasa. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot. Ang utos mahabag ka eh. Pag nakikita mong nasa apoy, kung maaagaw mo pa nga, dapat agawin mo pa eh. Kaya ang masasagot ko kay Elohim Magat, doon sa panaginip mo, ipinakikita sa'yo na hindi tunay na apostol si Periol. Hindi po sa Genesis 1:3 na ang unang ginawa ng Diyos ay ang liwanag at dilim. At ito ang nagsisilbing unang araw at unang gabi. Sinasabi naman po sa Genesis 1:14 na ginawa ng Diyos ang araw at mga bituin ng ika-4 na araw. Kung ang pinagmumulan ng liwanag ay ginawa ng Diyos ng ika-4 na araw, papaanong nagkaroon ng liwanag noong unang araw pa lamang? Yan ang kanyang tanong. Mabuti basahin natin ang ibinigay niyang talata, Genesis 1:3 at Genesis 1:14. Pakinggan niyo. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Tuloy. At nagkaroon ng liwanag. Tuloy. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng... Hindi. 1-3 ka ba namin? Ituloy mo muna. Dire-diretso po. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Ayun. Eto. Ang tanong ng isang nagsusuri, name withheld upon request, special delivery pa ang kanyang sobre. Paano raw nagkaroon ng liwanag nung unang araw sa Genesis 1:3, samantalang yung pinanggagalingan ng liwanag ay ginawa lang ng Diyos noong ika-4 na araw. At ang tinutukoy niya in Genesis 1:14. Pakibasa mo ang Genesis 1:14. At sinabi ng Diyos,
magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Ang gusto kong pansinin mo rito, kapatid na nagsusuri, yung liwanag sa 1:14 hanggang 15, liwanag na tatanglaw sa ibabaw ng lupa. Liwanag na tatanglaw sa lupa. And the nearest source of light on our earth is the sun and the moon. Ang sun ang magpupuno sa araw at ang moon ang magpupuno sa gabi, which reflects its light from the sun. Ngayon, ano ibig sabihin? Nung gawin yung tanglaw sa lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng earth, nung gawin yon, sa ika-4 ng araw. Pero yung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag sa Genesis 1:3, ito na may magkaroon ng liwanag sa kalangitan. Dahil, alam mo, 3 ang kalangitan sa Biblia. Itong kalangitan dito sa 1:14, ito yung kalangitang immediate atmosphere of the earth. Mas malapit sa earth. Samantalang itong liwanag naman na sinasabi sa 1:3, ito'y liwanag sa universo naman. Sapagkat alam mo, there are so many sources of light in the universe. Yung mga nebulae, yung mga constellation of stars, mga sources of light lahat yan ang undefinite na sinasabi ni Moses dito sa account of creation, sa 1:14 hanggang 15 ng Genesis, yung source of light on earth. Whereas, yung liwanag na sinasabi sa Genesis 1:3, simpleng basta sinabing liwanag, hindi sinasabing specifically on the earth. And it may be beyond our solar system. Because the best source of light in the solar system is the sun. And the moons of the different planets in the solar system. But outside the solar system, there are also great sources of light. Yung mga nebulae, yung mga constellations of stars, mga great sources of light yan. At yun hindi mali yung sinasabi rito sa Genesis 1:3 hanggang 1:14. Hindi ko lang ito maipaliliwanag sa iyo ng mahaba dahil kakapusin tayo sa oras, pero ibinigay ko na sa iyo ang clue. There are so many sources of light in the universe. There are sources of light in the infinite heavens beyond our atmosphere, and there are sources of light within the solar system. Yan ang ating masasabi. Meron pa siya isang tanong. May nakausap po akong isang saksi ni Jehovah na nasabi po niya na isa daw po kayong magaling na mangangaral. Kaya lang daw po ay hindi kayo lubusang sumusunod sa tuntunin ng Biblia, sa kadahilan ng hindi raw po kayo nagha-house to house. Ano ang masasabi ninyo rito? Sino nagsabi naman sa mga saksi ni Jehovah hindi ako nagha-house to house? Nung minsan nga doon sa Olivares compound, katakot-takot ang tao ron Doon sa Tarlac, galing ako kamakailan. Nung makalawa, galing ako sa Baguio. Pwede mo ba naman sabihin hindi ako magha-house to house? Nag-house to house, kaya lang limited ang panahon natin. Ngayon, pinakamagandang house to house ito. Kita mo, nasa house ninyo ako ngayon. Diba? You are just watching me in front of your TV set. Kaya, mas magandang house to house ito. At kung may pera nga ako, maglalagay ako ng daily 5 hours show sa television. Kung may pera ako. Wala lang akong pera Pero kung loloobin ng Diyos, makahukay ako ng Yamashita Treasure, ipagpapaalam ko sa Philippine government na bigay sa akin yung kalahati. Di ba, Para maibayad ko sa Channel 13. Kasi wala akong pera. Pero this is the best way to preach on TV kasi lahat ng tao ngayon halos ay may television. Yung wala naman television, nakikipanood. Tinan mo, nagsisiksikan sila doon sa harap ng TV. Kaya, mapayapang pagbati po lang isang nagsusuri. Salamat sa iyo, kapatid na nagsusuri, kay manawari, ipagpatuloy mo. Ginoong Soriano, tungkol sa purgatorio, po ba ang nakasaad sa 1 Pedro 3:19? Pakibasa, kapatid namin. Alam mo, kapatid, walang purgatorio sa Biblia. Walang purgatorio sa Biblia. Pero yung 1:19 ng 1 Pedro, babasahin natin. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Bilangguan yon ng mga espiritu sa kalaliman, kasama ng mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Pero hindi purgatorio yon. Hindi purgatorio ang sinasaad doon. At doon sa Judas 1:22-23, hindi rin purgatorio yon.
na agawin ang wika ninyo sa apoy yung mga nag-aalinlangan. Ito makikita mo sila Papunta sila talaga doon sa parusang apoy They are the brink of damnation. Pero pwede pang maagaw. Pero hindi purgatorio. Walang purgatorio sa Biblia. Brother Eli, papuri sa Panginoon ang aking pagbati sa inyo lahat yan. Sumulat po ako sapagkat mayroon sana akong tanong sa inyo na nung unay gusto kong mabigyan ng magandang kasagutan. Tama po ba na sa pagpuri sa Panginoon ay dapat magsalita ng iba't ibang mga wika, yung sinasabing speaking in tongues? Malimit po kasi na ginagawa dito sa aming chapel. Pangalawa ko pong tanong ay ang sinasabing laying of hands. Nasa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ng pastor ay mabubuwal ka na lamang. Brother Eli, ito pong dalawang tanong na ito gusto kong mabigyan ng katugunan. Your sister in Christ, Olive de la Cruz, ng San Fernando, Victoria, Tarlac. Magandang hapon sa mga taga San Fernando, Victoria, Tarlac. Alam nyo, Miss de la Cruz, yung pagpuri sa Diyos na sinasabing speaking in tongues, yung nag-i-speaking in tongues nung panahon ng mga apostol, they really speak in tongues. When you say speaking in tongues, meron tongues silang sinasabi. Kagaya ng Tagalog tongue, Spanish tongue, o American tongue, English tongue. Meron ganun Meron talagang wikang ganun. Itong mga nag-i-speaking in tongues ngayon, walang wikang ganun Pinag-i-invento lang siya. Wala, hindi mo mala kung anong salita yun Hindi tongue. Kaya pandadaya yan. Ang totoo, sabi ni Pablo, kung magsasalita ka in tongues, o magsasalita ka ng wika, wala namang makakaintindi, huwag ka na magsalita. Pakinggan nyo. Sa unang Korinto 14:27, ganito nakasulat. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag, datapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Kita nyo? Kung walang magpapaliwanag doon sa speaking in tongues mo, tumahimik ka na lang. O may nagpapaliwanag ba kung ano pinagsasabi niya? Wala. Miski siya, hindi niya alam Kaya dapat tumahimik. Yung hirap doon sa iba para makapagpahanga lang bayaan mo na nga sila. Dear Brother Eli, ako po'y muling lumiyam sa inyo upang aking maalaman ng inyong kasagutan sa aking mga tanong. Ako po ay matagal nang nakikinig ng inyong palatuntunan at patuloy pa rin nagsusuri hanggang sa ngayon. At sa loob ng 2 taong kong pagsusuri sa ngayon, sa inyong iglesia na kinaaniban ay wala pa akong nakitang mali sa inyong mga iniaaral. Subalit, may mga katanungang bumabagabag sa akin at hindi ko maihanap ng kasagutan. Brother Eli, ito po ang aking mga tanong. Number 1. Ano po ang pangalan ng iglesyang ipinangaral ni Mr. Nicolas Perez? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ang pangalan. Ganito yun, meron siyang kantang ginawa sa himnaryo. Ang iglesia ng Diyos lamang, kay Kristo Jesus na tunay, ang siyang tanging pangalan na nasa bagong tipan. Natatandaan ko pa ito, Yun na ipinangaral niya, ang pangalan. Hindi kasama yung haligit suhay. Hindi kasama yung haligit suhay. At talagang alam niyang official na pangalan ay pinangaral niya. Ang iglesia ng Diyos lamang, kay Kristo Jesus na tunay, ang siyang tanging pangalan na nasa bagong tipan. Ang koro nun, ganito Ito'y tunay na iglesia, ganap ang kanyang doktrina, at ito ay makikilala, dalisay ang aral niya. Ayun, yun ang nasa himnaryo na kantang niletrahan ni kapatid na Nicolas Perez na ang tanging pangalan na sinasabi sa bagong tipan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala yung haligit suhay. Ngayon, sabi po ninyo, hindi kayo humiwalay sa turo ni Mr. Nicolas Perez. Bakit po magkaiba yata ang pangalan ng relihiyon ni Mr. Nicolas Perez at ang relihiyon ninyo? Hindi. Yun nga ipinangaral niya yung 2:14 ng Tesalonica, yung pa rin ang ipinangangaral ko. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun ang ipinangangaral ko hanggang ngayon. Hindi kami magkaiba ng paniniwala ni Kapatid Perez. Ngayon, number 3. Bakit hindi po pumili si Mr. Nicolas Perez ng kanyang kapalit bago siya namatay? Hindi tulad ni Moises na pumili ng kanyang kahalili.
Brother Eli, ito lang po ang aking mga tanong na hindi ko maihanap ng kasagutan. Hanggang dito na lang at salamat sa inyo. Gumagalang, Andy. Salamat din sa iyo, Andy, pagpalaig ka ng Panginoon. Yung tanong niya, ba't daw hindi pumili si kapatid na Nicolas Perez ng kanyang kapalit? Alam mo kasi, kaya hindi siya pumili ng kapalit. Hindi sinabi sa kanya nung nagbabantay sa kanya sa ospital na siya'y mamamatay na. Niloko siya. Ha? Hindi sinabi yung kanyang sakit ikamamatay na niya. And he was 91 yata, kung 81 then. Ha? Namamatay si Kapatid na Perez, may higit 80 yata. Hindi ko natatandaan. 1975. Hindi, yung mga nagbabantay sa kanya, dinaya siya. Hindi sinabing mamamatay na siya. Pero kung sinabi lang na mamamatay na siya, meron siya talaga i-appoint. O, kaya hindi siya nakapag-appoint, hindi sinabi sa kanya yung kanyang karamdaman. Mula naman sa isang tagapakinig sa Santa Cruz, Manila, natutuwa ako dahil mayroong katulad ninyong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa relihiyon. Marami akong natututunan sa inyo. May nais po akong itanong sa inyo ayon sa Iglesia ni Cristo Iglesia ni Cristo na si Kabularan sa radyo ay itinayo daw ni Nicolas Perez ay suhay ng katotohanan, samantalang itinayo nyo naman sa aligan ng katotohanan. Yun lang po ang aking tanong. Maraming salamat. Gumagalang, Tomas Estelo. Sotelo ba o Estelo? Para kay Mr. Tomas Estelo or Sotelo, alam nyo, hindi naman nagtayo si Kapatid na Perez na iglesia. Ipinangaral niya yung iglesyang nasa Biblia. Gayon din naman ako, hindi naman ako nagtayo. Ipinangaral ko yung iglesyang nasa Biblia. Yun nga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya yung sinasabi ng iglesia ni Kristo, sabi niyo si Bularan, na nagtayo si Perez, nagtayo ako. Hindi ho niya kayang patunayan yun. Ako, papatunayan ko si Ginoong Manalo nagtayo ng iglesia. Dahil nasa rehistro, siya ang founder ng iglesia ni Kristo. Di ba? Dumako naman po tayo sa ibang mga, eto pa pala isa. Ano ang tiyak na araw at oras na namatay si Kristo? Tiyak ang hinihingi mo, eto, bibigay ko na lang yung tiyak. Namatay siya, tiyak, alas 3, hapon. Yung alas 3, kailangan siyang malibing bago mag alas 6. Kasi sabat ng mga Hudyo noon, special sabat yon. May bata sa Hudyo na ang patay hindi dapat maiwan sa krus na danat na ng sabat dahil baka mabulok yun, ano? Kaya kailangan maibaba yun. Kaya si Joseph of Arimathea, humingi ng permiso kay Poncio Pilato para maibaba niya sa krus ang katawan, balutin niya ng linen, pagkatapos ipasok niya sa libingan. And it took Joseph almost 3 hours. Kaya nang ilibing si Kristo, mag-aalas 6 na, malapit na ang sabat. Halos kapos na kapos sila sa oras. Ang katunayang kapos, hindi na nalagyan ng pabango. Kasi custom ng Hudyo na ang patay na tao nilalagyan ng mga balsamot na mga pabango. Hindi na nalagyan sa pagmamadali ni Jose. Ibig sabihin, malapit na magsabat. It is almost 6 sundown nang maipasok siya sa libingan. Ang sabi ni Kristo, kailangan ang anak ng tao ay mailalim sa lupa 3 nights and 3 days. 72 hours yon. Nung mabuhay siya bago mag-unang araw ng Sanlinggo, before Sunday, dawn, nagpunta na si Maria Magdalena, wala na ron. Ang sabi nung anghel, he has risen. Verb in the past participle, perfect tense na, risen na. Kaya, hindi lang nung madaling araw nabuhay, kundi bago pa madaling araw, buhay na si Kristo. And that is from sunset, nung siya'y mamatay na, bago siya, pagkalibing sa kanya, sunset, kailangan mabuhay din siya, sunset din. And that is true na nabuhay si Kristo, sundown, ibig ko sabihin, hindi sunset. Sundown siya na sunset, tapos kailangan mabuhay siya, sunset din. Bago mag-sunset. Kaya, nabuhay si Kristo Sabado ng bago lumubog ang araw, papunta ng linggo. Kailan siya namatay? Namatay siya Wednesday, alas 3 ng hapon. Inilibing siya Wednesday ng palubugang araw. After 3 days, and that is Saturday, paglubog ng araw, nabuhay siyang maguli. Yan po'y maipaliliwanag biblically, kaya lang wala tayong visual aid sa ibang pagkakataon. Mula kay Rolando ng Mandaluyong, isang Katoliko. Long distance ito. Mula kay Ria Rodrigo ng Balagtas, Bulacan. Unahin na po natin itong isang long distance. Pero itong si Mr. Rolando, isusunod natin. Ria Rodrigo ng Balagtas, Bulacan, isang JIL member.
Anong masasabi nyo tungkol kay Brother Eddie Villanueva? Alam nyo, kung masasabi lang ang sasabihin, marami akong sasabihin eh. Marami po. Yung kanyang itinatag na relihiyon, hindi ako naniniwalang tama. Bakit? Sabi niya ganito, hindi lang kailangan na iglesia, hindi lang kailangan na relihiyon. And I have taped the preaching of Mr. Villanueva na hindi raw kailangan ng iglesia at hindi raw kailangan na relihiyon. Yung sulat pala ng kapatid niya si Lenny Villanueva sa Amerika, yung palang kanilang itinatag, iglesia rin. Paano yun? Paano tama yun? Hindi raw kailangan na iglesia, iglesia rin pala sila. Ayun, isang masasabi ko yun. Yung sinasabi hindi kailangan na relihiyon, mali yun. Mali yun. Hindi kailangan na relihiyon, hindi kailangan na iglesia. Eto si Kristo. Uulitin natin ang senaryo. Kausap ni Kristo si Pedro, kaoni. Sinasabi ko sa ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Di naitayo. Nung maitayo, pinag-uusig. Pinamuhunanan ng dugo ni Kristo yung iglesia. 20:28 ng gawa, pakibasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Iglesia ng Diyos, binili niya ng kamatayan ng kanyang anak. Iglesia ng Diyos ang binili ni Kristo ng dugo. Itinatag ni Kristo iglesia, pagkausap sila ni Pedro. Sabi ko sa'yo, Pedro ka, itatayo ko aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Kung nandun si Mr. Villanueva, sasabihin, oh, Jesus Christ, hindi na kailangan niya iglesia. Para sinampal si Kristo. Biro mo magtatayo siya ng hindi kailangan. Biro mo itatayo niya na pagdating pala ni Eddie Villanueva, hindi na kailangan. Itatayo pa niya. Parang hindi niya naisip na darating si Mr. Eddie Villanueva. Hindi yan lalabas nun, ano? That's what I can say. Simply, hindi naman yan masama ang intensyon natin. Hindi naman paninirang personal ito. Ito'y pangangaral ng katotohanan. May nagtatanong, through long distance. Ang sabi, ano raw masasabi ko? Masasabi ko, the way Mr. Villanueva preaches, insults Jesus Christ. Dahil ang sabi niya, hindi na raw kailangan ng iglesia, si Kristo'y nagtayo ng iglesia and shed His blood for the church. Acts 20:28, Iglesia ng Diyos, the Church of God, which He had purchased with His own blood. It was the blood of Jesus Christ, it was the priceless blood of Jesus Christ that was used to purchase the wealth of the church. Tapos meron ngayon lilitaw, hindi kailangan na iglesia, hindi kailangan na relihiyon. Malaking mali yan. Ayan ang masasabi namin. Para kay Mr. Rodrigo. Mula naman kay Rolando ng Mandaluyong, isang Katoliko. Pakipaliwanag lang po ang Juan 13:13. Kasi sabi mo, iba pa na dakila kaysa kanya ang tinatawagan niya, samantalang sa talata, siya na ang guro. 13:13. Pakibasa kapatid namin. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan. Talaga naman si Kristo Guro, Panginoon. Siya nga ang Guro, siya nga ang Panginoon. Pero meron pang isa. At yung isa na yon, ibibigay natin pagkaraan ng ating himpilan. Ang Pasig sa telepono. Batikos ka ng batikos sa mga pastor ng ikapo. Saan ka kumukuha ng panggastos mo? Mayaman ka ba? Hindi ako mayaman, pero mayaman si Papa. Kasi saan kami kumukuha ng panggastos? Sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga kapatid sa iglesia na nagbibigay ng kusang loob, hindi ikapo. Kasi yun ang batas ngayong panahong ito kusang loob Pakinggan nyo. 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Hindi sinabing iniibig ng Diyos yung nagbibigay na ikapo. Kundi, iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. God loves a cheerful giver. Paano kang giver? Nagbibigay ka ng ayon sa pasya ng puso. Ayon, hindi ikapo. Doon kami kumukuha ng pambayad sa pangangaral. Yun bang style mo na may tagabasa ka pa? Para kang iglesia ni Kristo. Kinopya mo. Kasi nung una, hindi ka naman ganyan. Ano masasabi mo ngayon? Alam mo kasi kapatid, ganito. Hindi iglesia ni Kristo itong style na to. Dahil nauna kami sa iglesia ni Kristo. Nauna kami sa TV. Ang dapat mo maintindihan, nauna kami sa kanila sa TV. Sa mga iglesia ni Kristo. Joel Santos.
ng Santa Mesa, isang protestante. Bakit panay na ampunan mo sa mga religious pastor at religious organization? Masasabi po ba ninyo na matuwid ang ipinangangaral ninyo? Oo, natural. Kasi si Kristo, pinupunan niya yung mga religious organization at religious pastors ng kanyang panahon. At matuwid ang kanyang ginagawa. Pakinggan mo sa 23, kung pumana siya. 23 at 15 ng Mateo. Sa aba ninyo, mga eskrib at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Tuloy. Sa aba ninyo, kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasabi, kung ipanumpa ninuman ang templo ay walang anuman. Datapwat kung ipanumpa ninuman ang ginto ng templo, ay nagkakautang nga siya. 23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng saikapu ng yerba buena at ng anis at ng kumino. Hindi, pumupuna si Kristo, pati nga yung mga nagbibigay ng ikapu, pinupunan niya eh. O kaya, huwag kang magagalit sa akin kung pinupuna ko rin sila ngayon. Ngayon, Arturo Valenzuela ng Navotas, isang iglesia ni Kristo. Bakit nilikha ng Diyos ang mga taong sira ang ulo at mga mongoloid? Alam mo ano, ang paglikha ng Diyos ay ganito. Nung lumikha siya, lahat mabuti. Nasa Henesis 1 at 31 yata. Hindi ko nakakalimutan, ano, kapatid na. Basahin nga natin yon. Pakinggan nyo. Sa 1:31 hanggang 32 ng Henesis. O 31 lang. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Ayon. Hanggang sa 6th day of creation, the totality of the creation, ang sabi sa adjective na ginamit ng Biblia at ang adverb ay napakabuti. Ayon. Nakita niya, napakabuti. Ngayon, saan nang galing yung mga mongoloid at saka yung mga siraulo? Nagkaroon ng fall of mankind. Yung pagkakasala ni Adan at ni Eva, naka-epekto yon sa sangkatauhan. Kaya nakapasok sa sangkatauhan ng kasalanan, nakapasok din ang kamatayan. Ang karamdaman, ang mga disturbances in nature. Ang totoo, hindi lang yung mga tao nagkaroon ng disturbances. Yung mga genetic factors ng tao, hindi lang yan. Kundi pati mismo itong ating mundo. Nasira yung kanyang mga bukal ng kalaliman. Pakinggan nyo sa Henesis pa rin, sa Kapitulo 6 at versikulo 17. Ganito naman ang ating mababasa. 7:11. Sa ika-6 taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawa ng langit ay nabuksan. Kaya nga may mga lindol ngayon nasira nung panahon ni Noe sa bigat ng kasalanan ng tao. The earth was shaken at pati yung mga bukal ng lubhang kalaliman ay nangasira. Kaya pati ang tao, yung kanyang human composition, yung anatomy, nagkaroon ng defekto sa mga genes ng mga tao dahil sa pagkakasala. Kaya meron pinanganak ngayong bulag, mga mongoloid, etc., etc. Bakit meron ganon? Para mahayag na ang Diyos, ang kanyang mga gawa, ang tao hindi po pwedeng makatutol. Alam mo, ang kailangan lang sa tao kumilala sa Diyos. Actually, wala namang ginawa ang Diyos ng una na sira ulo Kaya lang nasira ang ulo ng mga tao nung humiwalay na nga tayo sa Diyos. At ang mga taong ipinanganganak na sa ilalim na ng sumpa ng kautusan. Kaya ngayon, kailangan natin si Kristo. Kasi kahit kay Kristo, kahit yung sira ulo, maaalis pa yon. Di ba, no? Pagka nakakilala kay Kristo. Kaya lang, ang taong may kasalanan yan, hindi ang Diyos. Dahil sila ay nagpakaligaw sa kanyang mga tuntunin. 3:7 ng Malakias. Pakinggan niyo. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbali kayo sa akin at ako'y manunumbali sa inyo. Kita mong ginawa ng tao, nagpakaligaw ang wika kayo sa aking mga tuntunin mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, nagpakaligaw kayo sa aking mga tuntunin. Yun ang mahirap sa tao. Kaya siya nagkasama, nagkaroon ng sakit, iba't ibang mga deficiency sa kanyang pagkatao. Mula naman kay Renato de la Cruz ng Navotas, isang born again. Ang sabi ni Cabulara ng Iglesia ni Cristo, ang itinayo raw ni Ka Felix na Manalo na sinasabi sa rehistro nila ay ang lokal,
hindi ang iglesia. Mali yun sabi ni Cabularan. Anong lokal? Ito bang nasa Pilipinas ayon sa pasugo, ano? Iglesia ba o hindi? Iglesia. Di ba sabi nila bumangon ng iglesia sa Pilipinas? dito bumangon. O sino nagtayo ng iglesia sa Pilipinas? Si Mr. Nakalagay sa rehistro, the founders of this society, religious society are the following. Felix Manalo, Raimundo, wala nga lang, hindi ko nadala yung rehistro ngayon, pero meron ka ba diyang kopya? Ipaki-flash mo sa ating TV screen. Meron silang ganyang nakalagay sa rehistro that the founders of that religious, los fundadores de esta sociedad religiosa son Señores Felix Manalo, etc., etc. Pakitignan mo yan direct. Ang nakalagay, ano ba yan, English? English. Ang nakalagay dyan, that the founders of this, pwede ba? Ayan. Ipaki-close up nyo lang. Ayan. The founders, ang mga may tatag. Sige yung Manalo ang kanyang kasama. Signed, Atanasio Morte. O di, yan ang umaamin. Hindi ko naman sinabi yan. Hindi naman paninira yan. Huwag mo sabihin lokal dahil iglesia. Kaya nga ito ang claim ng pasugo, itong nasa Pilipinas, iglesia eh. Andito yung central eh. Hindi naman, andito nga ang central para sa buong mundo, ang central, Quezon City. O di, ito nga hindi lokal, central ito eh. Yan ang masasabi ko. Mula naman kay Ruth Ardoña, Valenzuela, Metro Manila, isang iglesia ni Cristo na Jerusalem. Natural lang po ba sa isang pastor na sigawan ng kanyang miyembro dahil sa konting di pagkakaintindihan? Maaari, natural sa isang tao na mapasigaw, ano? Pero sa konting hindi pagkakaintindihan, maaari rin siguro mapasigaw. Dahil baka akala mo na may konti, sa kanya na may malaki, maaaring mapasigaw siya. Hindi naman mortal na kasalanan yung makasigaw. Ano kapatid na? Kasi utos sa pastor lagi magsisigaw eh. Kaya lang hindi sisigawan yung miyembro. Isisigaw yung kasalanan. Pakinggan nyo sa 58.1 ng Isaiah. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang mga pagsalansa. Utos kasi ng Diyos na sumigaw yung mga ngarali. Ayan ang dapat nating makita. Bakit mo tinutuligsa ang pagpapagaling? May nababasa naman sa Biblia, Mark 16:17-18. At lahat naman ang nakasulat sa Biblia ay kinasihan ng Diyos. Alam mo, yung Marcos 17 hanggang 18, hindi kinasihan sulat yan. Wala yan sa matatandang manuskrito ng Biblia. Nandiyan yan, sabi, iinom sila ng lason ng nakakamatay. Biro mo, sasadyaing uminom. Kaya mahahalata mo, hindi inspired yan eh. Idinagdag lang yan. Mag-aral ka pa ng Biblia, kapatid. Hindi lahat ng nakasulat sa Tagalog na Biblia ay inspired. Meron diyang idinagdag lang ng translators. And that case is Mark chapter 16 verses 9-20. Ang original pong mga matatandang mga manuskrito ay Marcos 16:1 hanggang 8 lang. Mula yung 9 hanggang 20 ng Marcos, 16:9 hanggang 20, is spurious yan. Tanungin mo mga scholars na mga translators sa Biblia, wala yan sa maraming mga manuscript na matatandang manuscript. Mula sa isang long distance call, Zenny Enriquez ng San Fernando, Pampanga, what is life after death? That is life everlasting. Life after death is life everlasting. And it can be an everlasting punishment or an everlasting glory with God. 12:2 ng Daniel. Pakinggan nyo, nakasulat. Ganito ang ating mababasa. Basa. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Ayun. Everlasting life and others to everlasting embarrassment. Damnation. Ayan ang nakasulat. Mabuti, basahin natin sa rendition ng King James sa the book of Daniel, chapter 12, verses 2-3. Ang sabi ganito, at inyong pakinggan mga kababayan. Dito po sa 12:2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Ayon, ang nakalagay doon. Kaya, life after death is eternal. Remember that death on earth is the door to eternity. Tandaan nyo, ang kamatayan sa lupa, ang pasimula ng kawalang hanggan sa hinaharap. Mula kay Abraham Liabe
nagbabasa ng Biblia. Ito pala, bakit mo tinutuligsa yung nagpapagaling? Nababasa naman daw sa Biblia. Hindi ko naman tinutuligsa yung nagpapagaling sa Biblia. Yung nagpapagaling ngayon na nandadaya, yun ang tinutuligsa ako, na sinasangkalan yung pagpapagaling nila para sila yung makakuha ng ikapo. Meron pa rito. Itong mga iba, kapareho rin nung yung mga ibang tanong, kaya nilalagpasan ko na. Ito, ang grupo sa Sacrifice Valley sa Bataan, tama po ba yun o mali? Kasi po, gumagawa ng milagro, binubuhat ho yung krus ng isang babae at ang pangalan Ingkong, Biring, na kung bubuhatin 6 na katao. Alam mo yung Ingkong, salitang Kapampangan yun. Yung Ingkong lalaki yun ba't naging Ingkong Biring? Parang si Ginoong Maria ito. Oo, Bakit naman si Maria, babae, tinawag na Ginoong Maria, Yun ang mali, kung minsan sa mga tao, hindi ginagamit yung... Sana gumamit tayo ng rightful judgment. Let us employ our knowledge in grammar and everything in order to know the truth. How dare you call Ginoong Maria? Ako payag tawagin mo Birhen Maria, pero Ginoong Maria, hindi ako payag doon. Gaya nito, Ingkong, Biring. Ingkong Biring, kung nanonood ka, palitan mo. Ang gawin mo, Apong Biring. Ayan, At medyo tama yung tawag sa'yo. Pero ngayon, Ingkong, tawag palang mali na. Di ba, Ngayon, masasabi ko, may mga kapatid kami sa Olongapo galing dyan sa Sacrifice Valley. Hindi tunay na samahan niyang sa Diyos, sapagkat ang puno dyan babae. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 2:9. Ganito ating mababasa. Gayon din naman, at ang babae mag-aral at tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ayon. Kaya mali yung iglesia ang puno babae. Tandaan nyo, kahit aling iglesia pa, basta ang puno babae, mali. Dahil walang pahintulot ng babae magpuno sa iglesia. Kung totoong iglesia, Mula kay Joel Marquez, Church of Christ, Jerusalem, Santa Luciano, Baliches, Quezon City. Meron din po ba kayong Santa Cena? Meron. Yung Holy Supper, meron kami noon. Kaya lang yung Holy Supper namin, hindi material na tinapay ang kinakain namin. At hindi literal na alak ang iniinom namin. Bakit? Pakinggan nyo, nung sabihin ni Kristo yung aral sa Holy Supper, hindi naman material yun Sa 63 ni Juan. Ang Espiritu nga, ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ayun. Ang sabi ni Kristo, ang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at buhay. Kaya hindi po pwedeng i-apply material yon. Dahil ganito, Brad Mel, tatanggapin mo yung Kristo, yung ostian sinasabi, yung host. Papasok sa bibig. Sasabihin, receive the body of our Lord Jesus Christ. Tanggapin mo ang katawan ni Kristo. Saan mo pinasok? Sa bibig po. Pag sa bibig pinasok, saan tutuloy? Sa tiyan. Pakinggan nyo sa Mateo, sa 15, ganito ating mababasa sa 17. Hindi pa ba ganinyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Saan nagpupunta yung pumapasok sa bibig? Ang pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan, inilalabas sa daanan ng dumi. Biro mo naging kapalaran ng katawan ni Kristo kung dito mo ipapasok yon? Biro mo pinasok mo rito, pumunta sa tiyan, lalabas sa daanan ng dumi. Yung alak naman, na duguraw ni Kristo, pasok mo rito, tutuloy sa tiyan, lalabas din sa daanan ng dumi. Dalawang klase daanan ng dumi. Isang liquid, isang solid. Saan ang kapalaran ngayon? Kung yung solid, nagpunta doon sa likod bahay, nakain ng aso. Asa na ngayon yung katawan ni Kristo? Nakain na ng aso. Kaya mali implikasyon. Hindi pwedeng iliteral mo yung Lord's Supper sa panahon natin. Speaking of, Jesus Christ is speaking of spiritual supper. Paghapon, kasama si Kristo. And that is the Holy Supper. Paghapon, nakasama si Kristo. At si Kristong humahapon, ay hindi kumakain ng literal na tinapay ngayon. Kita na ninyo. Kumakatuk-e ka ako. Buksan niyang pintuan at ako'y hahapong kasama niya. Pakinggan nyo, dito sa Apokalipsis 3:20 po. 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya. Kita nyo? Hahapon si Kristo kasalo ng bawat magbubukas ng pinto. Anong klaseng hapunan?
Yung tinapay na literal galing sa bakery, ba't si Kristong kasama mo hindi mo binibigyan? Hindi mo naman mabibigyan dahil espiritu siya ngayon. Opo. Pakinggan nyo, babasahin ko sa Ingles. 3:20 ng the book of Revelation. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, will open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Ang sabi ni Kristo, I will sup with him. Hahapon akong kasama niya. O paano ngayon yung paghahaponan mo kung hapunan nyo yung tinapay na galing sa bakery? Alin tinapay yung sinasabi ni Kristo sa Santa Cena? Tinapay bang galing sa bakery? Basa sa Juan, pakinggan nyo sa 6. Kaya ang aming Santa Cena, hindi yung Santa Cena literal na tinapay ang kinakain namin. 6. Saan sabi ganito? 48. Ito po. Ako ang tinapay ng kabuhayan. 51. 50. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Kita nyo? Itong tinapay na ito, bumababang galing sa langit. Hindi Santa Cena ano ito, literal na merong kapirasong hostya na pag natira, yung mga sakristan kain ng kain katakot-takot ng dami. Ba't ko nasabi? Si kapatid na Josel kasi sakristan yung isa nating manggagawa ngayon, sakristan siya. Pag nagalmawa, nangumunyon daw yung mga tao, maraming natira. Lahat nung kakainin nila, busog na busog daw sila. Biro mo katakot-takot na Kristo naman ang natanggap no. Sobra naman yun. Ngayon, biyaan mo na nga, mamaya na yan, saka na lang natin tuluyan. Mula naman kay Joel Marquez na, ito nga pala, may nakasulat po ba sa Biblia na Diyos ni Kristo? Bakit may kinikilala pa siyang ibang Diyos? Alam mo ganito, si Kristo tinatawag sa Bibliang Ama. Pero meron pa rin siyang Ama. Kagaya halimbawa, ikaw, may asawa ka halimbawa, nagkaanak ka, di tatay ka na. Pero may tatay ka pa rin. Kaya hindi ko mo ikaw ama, ikaw na rin yung ama mo. Hindi, ama ka na anak ng ama mo. Di ba? Dahil kaya ka naman ama, may anak ka namang iba. Ganon din si Kristo. Si Kristo'y ama sapagkat siya may mga anak sa pananampalataya. Yun nga yung mga alagad niya. Siya naman ay anak sapagkat may ama siyang nasa langit. Our Father who art in heaven. And remember, Jesus Christ, when He is uttering those words, He is not in heaven. He is on earth. Yung iba na may konting lohika lang at sentido ko muna, hindi makaintindi Our Father who art in heaven. Hindi sinabi ni Kristo, pray unto this manner. Pray, our Father who is in front of me. Kaharap siya ng mga apostol, ng turuan niya Ang turo niya ng mga apostol, pray unto this manner. Our Father who art in heaven. Where is Jesus Christ then? He was in front of the apostles. And He is commanding the apostles to pray unto the Father who is in heaven. Sinesenya sana ako ng ating direktor. Atin lang binabati na lang ito. Mga si Prudencio Roque. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.